kasi sunod-sunod yung mga survey na naglabasan tungkol sa mga nangunguna at mukhang papasok sa Magic 12 sa darating na eleksyon ng mga senador. Kanina pinag-uusapan natin ni Pat P. Halika, tanong natin si Alan. Mahal ang bayad dito kay Alan Herman. Oo. No, mahal ang bayad, pero hingi tayo ng libreng payo para dun sa mga kandidato na nasa bingit ng Kamatayan. Ako nga, kamatayan Hindi kamatayan ng kanilang political career. Nasa bingit ng pagkaolats. Kasi alam mo, nasa fringes lang ng victory. Oo. Meron pa ba sila pwedeng gawin between now and election day para naman medyo pumasok-pasok, lumapit-lapit sila makapasok doon sa Magic 12. bilog, sa magic circle of 12? Alam mo, it's so refreshing na talagang walang nagbabago sa mundo. Si Ma'am Ali at si Ma'am Patpi ay talagang humihingi pa rin ng libreng almusal, no? Talagang walang nagbabago. Talagang libre pa rin ang hanap ng dalawang iniidolo natin, ano? Actually, tinanggihan na tayo Napilit mo lang Patpi. Napilit ko na. Here's the thing, no? In the latest Pulse Asia survey, very, very, alam mo, nakakayanig, nakaka-disappoint in a way, no? Kasi ang talagang lumalabas dyan na very, very eye-opening is the fill-up rate. Yan ang hindi napapansin ng ating kababayan. Na yung ayon sa latest Pulse Asia survey results, ang fill-up rate ay average of 8 names lang ang sineshade ng mga Pilipino. Hindi sila nakakabuo Yes. ng senatorial lineup. So, syempre sa ating mga, sabi nga ni Ma'am Ali kanina, no, magandang usapan to, magiging medyo spicy. Siguro, the first insight natin doon ay baka wala man ng masyadong magagandang choices. Kaya walang pagpipilian. Hindi makabuo. And number 2, the sad reality is, ibig sabihin, pag mababa ang tinatawag nating fill-up rate, talagang lalamang yung mga maraming pera, maraming ads, maraming above-the-line materials. Kasi sila na lang yung naaalala, sila na lang yung top of mind. Now, to the main question about anong magagawa ng mga nasa kaduluhan ng listahan, that's the thing pa. Kaya ko bringing up yung fill-up rate as my first point, no? Dahil napakababa ng fill-up rate, 8 names lang ang usually na fill up. Napansin ninyo dito sa latest Pulse Asia survey, ang daming statistically tied. Pag ganyan ang resulta, first 5 names lang ang safe. Sa totoo lang. Dito ko na sa programa ninyo sinabi yan, exclusive na exclusive. Wow. Eksklusibo. Eksklusibo. So, hindi... Sa totoo lang, yung first 5 names lang ang safe dyan pag talagang maging consistent yung fill-up rate na 8 names lang ang mapi-fill up ng Pilipino. You're only safe if you're the first 5 names. The rest is a statistical toss-up, sa totoo lang. Magulo yan. That can change rapidly. It can swing wildly. So anong magagawa ng hindi ninyo magugustuhan yung sagot ko. Lalo na sa mga disente at mga mababait, malasantang mga host natin, hindi ninyo magugustuhan yung sagot ko dahil pag medyo nasa dulo ka ng listahan at this point, especially Lunes na po ang eleksyon, halalan, in the past 12 to 14 days, pag nasa medyo tail end ka, talagang kailangan mo nang bakbakin yung mga nasa tabi mo. Nako, bakbakin. As in, ano yan, parang demolition job, siraan mo na, gano'n. So lahat na gagawin mo para wakwakin yung iwasak yung wasakan yung mga kalaban mo. So, yan po ang term ng mga lumang tao, yung demolition job. Na-invento po yan noong 1960s. So, yan po. Okay, so Black Ops na po ang tawag dyan ngayon. Black Ops. Pero Black sa mga lumang tao, demolition job po ang tawag dyan. Okay. Sige, thank you very much for the current term. Pero speaking of the fill-up rate that you mentioned, may nakuha akong tip. Sabi nila nga, wag na natin daw iboto yung mga top 6 to 7 na leaders kasi siguradong pasok na daw yan. So wag na natin, kunyari, wag na natin lagay pangalan ni Bongo, ni Erwin Tulfo kasi lagi silang mga pasok.
So, kung yung mga pinupusuan natin, kung sila po ay nasa bingit nga ng nasa laylayan ng mga survey, yun na lang po dapat ba natin iangat maski na But you think deserving that deserve, to win? that deserve it. And then we don't need also to fill up all 12 names. If it has to be only 6 names na napupusuan ko, wag ko na isulat si Bongo, wag ko na isulat si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo. Ilagay ko na lang kunyari si Heidi Mendoza, yung sa tingin ko karapat-dapat. Yun ba ay mas epektibo? Okay, napakagandang point po na sinabi ni Ma'am Patpi at napakahalaga na maganda yung pagkaka-frame niya ng tanong. Oh. So tandaan po natin sa mga nanonood at nakikinig yung pagkaka-frame ni Ma'am Patpi ng tanong. Kung may napupusuan ka, kung talagang ang priority mo ay makapasok yung mga ilan sa gusto mo, yan po ang pinakamagandang strategy na gawin. Isulat lang ang mga pangalan ng napupusuan mo. Hindi po natin kailangan buuin ang 12 names ng senador. Tatanggapin po ng machine yan. The only time po magiging invalid ang boto natin ay kung Sobra. wrong vote. Mas marami sa isa ng mayor yung sinate natin, mas marami sa isang party list yung sinate natin, only one. Pero sa senador po, hindi po natin kailangan buuin yung 12. Why does that make sense? Kung meron akong 3 o 4 lang na napupusuan, ang senatorial race po, pasensya na po sa technical term, hindi po yan 1:1 correspondence or zero-sum game. Pag lahat ng tao umangat, back to zero kayo. Umangat lahat ng barko, magkaka-level pa rin kayo. Ang race po sa Senado, kailangan malamangan mo yung mga kapwa-kandidato mo eh. So pag dinagdagan mo ng boto yung kandidato mo at hindi mo binoto yung isa, ang net effect po nun almost times 2. So that strategy actually makes a lot of sense. Kung halimbawa, may napupusuan ka lang na 3 o 4 na kandidato at yun lang ang sa tingin mong karapat-dapat ayon sa criteria na 4Cs, yung tinatawag kong 4Cs, tama po yun. Yan po ay magandang strategy upang mabigyan ng mas bigat Angat. ang inyong balota. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.